May malaking sunog sa isang residential area sa bahagi ng Road 10 sa Tondo, Maynila. Mabilis ang pagkalat ng sunog dahil sa malakas na hangin. Gumamit na rin ng helicopter para makatulong sa pag-apula ng apoy. Mula sa Maynila, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Ivan, Pia, inabot nga ng Task Force Bravo ang sunog na tumupok sa komunidad dito sa Barangay 105, Aroma, Tondo, Maynila. Nagbuhos na ng tubig mula sa helikopter para maapula ang malaking sunog sa mga bahay sa bahagi ng Road 10 sa Barangay 105, Tondo, Maynila. Ayon sa BFP, kinailangan ng gumamit ang chopper dahil pahirap ang mapasok ang lugar. Pasado alas 11 ng umaga nang sumiklab ang apoy. Ayon sa BFP, nagsimula sa Building 27 at kumalat hanggang sa Building 23. Karamihan daw sa mga bahay gawa sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy. 12:24 ng tanghali, itinaas sa Task Force Alpha ng Bureau of Fire Protection ang sunog. Makalipas ang isang oras, itinaas ito sa Task Force Bravo, kung saan di bababa sa 17 fire engine o truck ng bumbero ang kailangang rumesponde. Pahirapan sa mga bumbero na apulahin ang sunog nga na tumutupok nga dito sa mga kabahayan sa Barangay 105 Aroma dito sa Tondo, Maynila. May kalakasan kasi ang hangin ngayong hapon kaya nagtutulong-tulong na ang mga taga Bureau of Fire Protection at ang mga fire volunteers. Gumagamit na rin sila ng chopper sa pagbuga ng tubig para maapula ang sunog. Si Mang Antonio maluha-luha habang tinitignan ng bahay at tindahang nasunog. Hindi raw niya inakalang aabutin ang kanyang bahay at ang pangkabuhayan. Sa bukana lang naman daw kasi ang kanyang bahay at malapit na sa kalsada. Ang ikinasasama pa nila ng loob na nakawan pa raw sila. Ang bilis pangyayari. Saglit lang talaga. Yung ibang gamit ko hindi ko na ilabas lahat. Wala talaga, bubos. Tindahan ko. Ayun, sunugan na, nakawan pa. Tupok din ang bahay ng pamilya ni Charlene. Wala na, simot na. Wala po kayo nasalba, ma'am? Wala po, konti lang. Nasalba namin. Wala na kaming bahay ngayon. Isang ginangang nakita naming namamahagi ng inuming tubig sa mga bumbero. Ay, yung bahay ko naman di naman nasali. Nandoon, nakita ko lang sila, nakaawa ko eh. Ito lang matutulong ko. Bumigat ang trapiko sa bahagi ng Road 10 kung nasaan ang sunog. Binuksan naman ang kalapit na Barangay 106 ang kanilang court para may masilungan ng mga residenteng nasunugan mula sa Barangay 105. Ang ilan sa katabing kalsada na napatakbo, bitbit ang ilang naisalbang gamit. Pia, Ivan, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhinga at ang halagang pinsalang dulot nito. Inaantabayanan din natin kung may naitala ang BFP na nasugatan o nasaktan dito nga sa sunog. Kung makikita nyo sa akin likuran, Pia, Ivan, nandito nga sa tabing kalsada itinayo ng mga nasunugan yung kanilang mga modular tent. Malapit yan sa barangay hall ng Barangay 105. At ngayon, sa initial din ng impormasyon ng Barangay 105 ay 11 building na tenement style yung naapektuhan ng sunog. At sa ngayon daw, nagkaroon na ng 2,000 kataong nagpatala sa kanila na naapektuhan ng sunog. Ngayong hapon, dumating dito si Manila Mayor Hani Lacuna kasama si Vice Mayor Yul Servo para tignan ang sitwasyon ng mga nasunugan. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jamie Santos. Nahuli na ang suspect sa pagpatay sa batang natagpuang naaagnas na sa sako sa Taytay, Rizal. Pasado alas 11 kagabi na maarestong suspect at dinala sa presinto. Wala pang pahayag sa ngayon ng suspect na nasa kustodiya ng Taytay Police. Batay sa autopsy report na nakuha ng pamilya ni Rilay, ginahasa at sinakal ang bata. Miyerkules ng gabi nang mawala ang biktima na akala ng kanyang pamilya ay nasa kwarto lang matapos makipaglaro sa kanilang kapitbahay. Natagpuan kalaunan ang naaagnas niyang bangkay na nakasilid sa sako. Sekretary lang daw sa farm ni Alice Guo ang papel ng umano'y sinasabing body double o doppelganger ng dating alkalde na si alias Kat. Humarap at nakipag-usap siya sa NBI at sinabing gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Gusto ko yung pangalan ko. Kasi po, yun nga po, na balita po sa TV. Ako daw po yung double ganger. Opo, pero hindi po. Hindi po talaga. Ito ang pahayag ni alias Kat, ang sinasabing body double o doppelganger ni dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal ng NBI. Bukod sa paglutang para linisin ang kanyang pangalan, ipinarating din daw ni Kat sa NBI ang pangamba raw sa kanyang seguridad.
Ayon kay Kath, minsan lang siya isinama ni Guo sa kanyang lakad dahil ang pinakapapel niya ay maging secretary anya sa farm umano ni Guo. Nauna lang sinabi ni Attorney Elmer Galicia na may nakita siyang kamukha ni Alice Guo na nakasakay sa isang puting SUV nang ipanotaryo ang kanyang counter affidavit noong August 14. Kahit July pa lang ay nasa labas na ng bansa si Mayor Alice Guo. Giit ni Kath, hindi siya ang tinutukoy ni Attorney Galicia. Ikaw nagdala ng panotarize? Hindi po. Hindi po. Kasi ano yun? Hindi po talaga. Nauna lang kinumpirma ni Alice Guo na staff niya si Kath nang ipakita sa kanya ang picture nito ng NBI. Pero di niya sinabi ang pangalan ng tauhan. Sa kabila ng pangamba para sa kanyang buhay, hindi nagpa-protective custody sa NBI si Kath. At pinili na lang na umuwi sa Bamban Tarlac 4 na araw bago ito humarap sa pagdinig sa Senado matapos makatanggap ng imbitasyong dumalo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ferdy na may international name na Bebingka. Ayon sa Pag-asa, patuloy na pinalalakas ng Tropical Storm Bebingka ng habagat. Wala ng bagyo pero may 2 cloud clusters na binabantayan ngayon ang Pag-asa. Nasa eastern section ng bansa ang isa habang nasa labas naman ng PAR ang isa pa. Hindi pa masabi kung kailan pero may posibilidad na maging low pressure area ang mga ito. Sa ngayon, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa bukas dahil sa habagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maghapong uulanin ang Isabela, Kalinga, Benguet, Aurora, Palawan at iba pang lugar sa Luzon bukas. Simula umaga, makararanas naman ng matinding pag-ulan sa Aklan, Iloilo, Capiz at iba pang kalapit probinsya. Uulan din sa Guimaras, Biliran, Negros Occidental, Cebu, Eastern Samar at Siquijor. Ganyan din po sa Cagayan de Oro, Agusan del Norte at Zamboanga Peninsula. Asahan naman ang pag-ulan sa Metro Manila pagdating ng hapon. Samantala, patuloy ang paglikas sa ilang barangay sa Negros Occidental dahil naman sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon na nasa Alert Level 2. Sa La Carlota City, may voluntary preemptive evacuation sa 2 barangay. Prioridad ang mga buntis at senior citizen. Ayon sa ilang residente, may nalalanghap na raw silang asupre o sulfur dioxide. Sa lungsod ng La Castellana, halos 2,000 residente mula sa mga barangay na malapit sa 4 hanggang 6 kilometer permanent danger zone ng bulkan ang lumikas na mula kahapon. Sa datos ngayong araw ng PHIVOLCS, 5 volcanic quakes ang naitala sa bulkan at nasa 10,880 tons per day ng asupre ang ibinuga nito. Simula na po ngayong araw sa Cavitex ang dry run sa planong cashless transactions sa mga expressways sa bansa. Pero ang ilang motorista umaaray, lalo't obligado na silang magpakabit ng mga RFID sticker. Nakatutok si Jomer Apresto. Marami pa ring motorista ang umiiling sa plano na magpatupad ng 100% cashless transaction sa mga expressway sa bansa. Kasunod ito nang ipinatutupad na dry run simula ngayong araw sa Cavitex. Obligado na kasi ang mga sasakyan na dadaan dito na magpakabit ng RFID sticker at panatiliing sapat ang balanse nito. Paano kung wala pa kaming kita? Buti sana kung sasagutin yun ng operator namin. Hindi. Dapat meron din na cash pagbihira kung pupunta ka lang. Kung doon ka talaga nakatira, pwede kang kumuha pang araw-araw mo. Sa ilalim ng dry run sa Cavitex, bawat motoristang walang RFID sticker na dadaan sa Parañaque at Kawi Toll Plaza ay kakabitan na nito. Pero matapos ang dry run at wala pang RFID sticker ang isang sasakyan, agad siyang magmumulta ng 1,000 pesos para sa first offense, 2,000 pesos naman sa second offense at 5,000 pesos para sa subsequent offenses. Ganyan din ang multa para sa mga gagamit ng tampered o peking RFID device. Kung meron ka namang RFID pero kulang ang balanse at napadaan ka sa tollgate, pagbumultahin ka ng 500 pesos para sa first offense, 1,000 pesos sa second offense at 2,500 pesos naman para sa subsequent offenses. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nasunog ang isang bodega sa paggawa ng mga manikin sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat, Pampanga. Nahirapan ang BFP sa pag-apula sa sunog dahil sa mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng mga manikin. Walang naiulat na nasaktan. Napula nga po ay matapos ang 4 na oras. Inaalam pa ang dahilan ng sunog at halaga ng mga napinsala.
Nagliyab naman ang mga linya ng komunikasyon sa Baguio City. Ang sa Benguet Electric Cooperative, nagka-short circuit sa service box ng naturang kawad. Dahil kumalat sa iba pang kawad ang apoy, pinatay muna ang kuryente sa apektadong lugar. Naibalik din ang kuryente makalipas ang 1.5 oras. Wala namang nasaktan. At sa mga motorista, masusundan po ang big-time rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Uni-Oil, hanggang piso at 10 sentimo ang posibleng tapya sa presyo sa kada litro ng gasolina at hanggang piso at 30 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, ang nakaambang rollback ay dahil sa paghina ng demand at posibleng pagdami ng supply ng langis sa world market. Agaw buhay na pero hindi sinukuan ng nakapulot sa kanya ang isang aspin sa Leyte. Ang asong inabandona noon, pinanggigigilan na ngayon sa Spain. Nakatutok si Rafi Tima. Sa itsura pa lang ito ni Tokoy, hindi raw inakala ni Elizabeth na mabubuhay pa siya. Nirescue ni Elizabeth ang aspin na ito mula sa isang kalye sa kanilang probinsya sa Leyte. Ngayon, ito na si Tokoy, malusog na malusog at namumuhay ng masaya kasama ang kanyang fur mom sa Espanya. Advocacy ngayon ni Elizabeth sa pamamagitan ng kanyang vlog. Dumami sanang mag-rescue sa mga inaabandonang aso, lalo na ang mga aspin o asong Pinoy. Para maipakita po sa lahat na pwede naman po palang pahalaga natin ang asong Pinoy. Hindi lang po yung mga may breed. Aminado si Elizabeth, mahirap sa umpisa ang mag-alaga ng rescue dog, lalo na sa kondisyon noon ni Tokoy. Sinuklian naman ni Tokoy ang tiyaga at pagmamahal ni Elizabeth na na-diagnose na may anxiety disorder. Bali siya po yung naging sandigan ko po, naging light ko po sa pag-overcome po sa anxiety ko po. Kasi iba pala kapag meron parang nagko-comfort sila sa iyo eh. Kaya nang magkaroon ng scholarship sa Espanya para mag-aral, hindi nagdalawang isip si Elizabeth na isama si Tokoy. Sa Espanya, guwapo raw ang tawag ng mga Espanyol kay Tokoy. Pinoy na Pinoy raw ang ugali, tulad ng iba pa nilang aspin sa probinsya. Loyal at napaka-adventurous at napaka-protective din po pala nila kasi maraming beses na ng aspin na yon na niligtas yung mga kuya ko sa ahas po, mga 3 beses po ata. Tulad ng pagtanggap at pagmamahal na nararanasan ni Tokoy sa Espanya, sana raw ganito rin ang maranasan ng mga aspin sa Pilipinas. Bagamat hindi isang opisyal na dog breed, ang mga aspin tulad ng iba pang mga alagang hayop, nangangailangan din ng aruga at kalinga. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.